Yo, good day mga idol. Meron tayo ditong i-repair na stand pan. So, dinala lang to ng customer natin. Iniwan lang dito sa bahay. So, wala siyang sinabi kung ano yung naging sira nito. So, kung walang sinabi yung customer, basta na iniwan na lang yung electric pan. So, ganito yung gagawin niya mga idol. Siyempre, gagamit kayo dyan ng tester. Tapos, eto, tanggalin ko muna to mga idol. Yan. Ay, hindi, wag na muna natin tanggalin. Ito. Tapos gamit tayo ng tester. Ito yung tester natin mga idol. Tapos set natin siya sa ohms. Tapos yung dalawang test probe natin lalagay natin dito sa line 1 saka line 2 ng plug. Yan. Tapos pindutin natin tong speed 1, 2, 3 speed niya. Ayun. May nakuha naman tayong dito. Ayun resistance. So siguro ang problema nito ay stack up yung bushing. So check natin mga idol. Yan, buksan natin 'to. Centrix yung brand niya mga idol. Ayun kung mapapansin niyo mga idol, ayun dapat pre-wheel siya. Ito kasi, ayun matigas. Ayaw niya umikot, ayaw mag pre-wheel. So, ang problema nito, stack up yung bushing sa shafting. Natuyon to ng langis mga idol, ayun sobrang tigas. Hindi siya maikot, ayun Ay, naiikot naman siya, kaso matigas siya. Ayun So, kapag ganito yung problema mga idol, lalo na sa mga customer natin na gumagamit ng electric pan, kapag ganito, kapag maganit na yung ikot niya, huwag nyo nang pipilitin siya paandarin. Dahil kapag pinilit nyo siya paandarin mga idol, mahihirapan yung motor at may posible na masira yung motor. So kapag ganito, ang first step dito, kung maganit na yung ikot, lalagyan nyo siya ng langis. So kapag hindi na daan sa langis, kailangan nyo na dalhin sa malapit na gumagawa ng electric pan sa inyo para hindi na mapalaki yung gastos nyo sa pagpapagawa ng electric pan. Kasi kapag nasira yung motor mga idol, mapapamahal kayo. Ang mahal na ng motor ngayon dito sa amin, nasa 230 pesos na. So ito mga idol, bubuksan na natin to. Buksan muna natin. Tapos yung mga gantong brand mga idol, meron siyang dyan, may tornilyo dito sa loob. Huwag nyo basta hihilahin. May tornilyo yan sa loob. Dito. Basta Centrix brand. May tornilyo yan sa loob. Kasi kapag hinila mo yan agad pataas, masisira yon. Yan. Ito, buksan natin. So, siguro lapit natin tong camera mga idol. Ayan, lapitan na natin mga idol. Tapos yung mga pinagkalasan natin, lalagay natin sa sa isang tabi. Para kapag nag-assemble ulit tayo ng mga tornilyo, hindi na natin hahanapin. Yan. Tapos, tanggalin natin to. Yung tornilyo niya sa gearbox. So, problema na ito mga idol, stack up bushing. Saka shafting, natuyan ng langis. Tapos, tanggalin natin tong gearbox. Tapos, yung tornilyo niya dito sa switch.
Ito mga idol, madali lang to i-repair yung mga gantong brand, Centrix brand, madali lang to. Yan. Tapos tatandaan nyo lang palagi kung saan nyo tinanggal yung mga tornilyo. Pagtapos mga idol, may tornilyo yan dito. Yan. Tanggalin nyo na rin para hindi sagabal sa pag-re-repair natin. Tapos hilahin lang natin to ng yan, pag ganun lang. Tapos ito, higpitan ulit natin para hindi malaglag. Tapos ito na mga idol ayan. 4 na tornilyo tatanggalin natin. Tapos hilahin lang natin to paharap. Ayan stack up nga siya. Ang nag-stack up sa kanya mga idol, yung sa may likod na bushing. Yan sa likod na bushing yung nag-stack up sa kanya. So dahan-dahan lang mga idol. Hilahin pa harap. Yan. Yan. Ito na yung papalitan natin. Yan, itong dalawa. Kuha lang ako ng bushing mga idol. Ito, nakuha na tayo ng bushing mga idol. Ito muna yung papalitan natin. Yan. So may mga alikabok kayo makikita, di ba? So kailangan meron kayong paintbrush. Tapos linisin lang natin 'to. Yan. After malinisan natin mga idol, gagamit tayo diyan ng flat screw. Iaangat lang natin 'tong tatlong clip. So sa pag-angat mga idol, lapit natin yung camera. Sa pag-angat mga idol, huwag nyo siya iaangat ng sagad. Yan. Mga ganyan lang. Dahan-dahan lang kasi nasisira tong niya. Kapag ilang beses na napapalitan ng bushing, nasisira to. Yan, nasisira. So, ayan. Ito yung foam niya mga idol Tuyong-tuyo na yung foam kaya nag-stack up yung bushing sa shafting. Tapos ito, papalitan natin ng bago. Ito yung ipapalit natin. Yan. Bago yan mga idol. Tapos lilinisin natin to dito. Yan, lilinisin natin. Ito mga idol, itong bushing na to, kung sa retail shop nyo siya mabibili, nasa 10 pesos to. Yan. Pero kapag kapag wholesale, 1 peso and 50 cents or 2 pesos nyo siya mabibili. So yun yung niya. Ganun siya kamura kapag wholesale. Tapos ito, lalagay na natin to yung oil foam niya. So napakahalaga nito mga idol Huwag na huwag kayong magre-repair ng electric pan kapag wala kayong ilalagay na foam. Kasi ito napakahalaga nito. Kung wala kayong foam na nakalagay diyan, baka wala pang isang linggo sira na agad yung electric pan. So itong foam na to mga idol, ito yung ito yung tutulong para tumagal yung buhay ng electric pan na ni-repair nyo. Yan. Tapos balik na natin. So dagdagan pa natin ng konti mga idol. Yan. Tapos babalik lang natin to. Yan. Tapos gumagamit ako nito. Ayan. Ito bilang patungan. Tapos ito ang shafting. Makikita nyo mamaya mga idol. Tapos ito, babalik lang natin. 3 butas. Doon nyo lang siya isasakto 3 butas yan Yan, ganun lang mga idol. Napakadali lang nito.
Yan. Tapos, ang ginagawa ko dyan, ganito. Ito yung patungan natin. Tapos, ididiin natin siya ng paganto. Tapos, ito yung maglulubog. Yan. Yun. Ayun yung sinasabi ko mga idol. Napuputol to. So, kapag mga ilang beses nang napalitan, tapos angat, balik, napuputol talaga to. So, gagawin ko dyan, hahanap ako ng ganito mga idol. Yan, ganito. Hanap muna ako mga idol. Okay mga idol, meron na ako nakuha. Yan. Okay. Mahalaga talaga na may mga spare parts ka na mga ng electric pan. So kailangan mamili ka rin ng mga sirang electric pan sa mga magbobote junk shop yan. Para magkaroon ka ng ganito, para hindi ka nabibili. Yan. Yan, okay na to mga idol. Palitan na natin. So yung isa naman yung papalitan natin. Yan, ito naman. So ito meron pa siyang yan, hindi siya matatanggal, di ba? So, kailangan alisin natin to. Alisin natin to. Yung pinaka-clip niya mga idol. So, gagamit tayo dito ng long nose. Kuhanin ko na yung long nose ko. Tapos, tip ko na rin sa inyo mga idol, lalagyan nyo palagi dito ng basahan. Kapag aalisin nyo yung yung pin. Yan. Para hindi masugatan yung shafting. Kasi minsan, nasusugatan itong shafting. Tapos kapag ipapasok na natin to, tapos bagong bushing, magagasgasan yung bushing. Kailangan hindi magagasgasan yung bushing natin mga idol. Kasi kapag nagasgasan yan, mga isang buwan lang or mga ilang weeks lang, masisira ulit yung electric pan. Kasi kailangan walang gasgas yung bushing na ikakabit nyo. So ngayon, ganun lang uli mga idol. Iaangat lang uli natin to. Yan, angat lang natin. Ayan, mukhang bibigay na rin tong isang clip. Ito. Tapos, ito yung bagong bushing. Tapos, linisin natin dito. Tapos, lagay ng bagong bushing. Lagay ng konting langis. Okay, balik na ulit tayo mga idol kasi may biglang dumating na Shopee. So, ito yung bagong bushing mga idol. Tapos, yung foam. Mahalaga yan. Kailangan hindi mawala yan sa loob ng electric pan. Kasi siya yung tutulong para tumagal yung mga electric pan natin. Yung mga ginagawa mo electric pan. Yan. So, ganun lang mga idol po. Kung ano yung ginawa nyo dito, ganun lang din yung gagawin nyo dito. Ang pinaka problema lang talaga dito, napuputol yung yung clip niya. So kapag kapag ilang beses nang napalitan, kahit mga 2 beses lang, na to, na bumibigay na. Ayun katulad nun, bumigay na rin. So, hanap ulit tayo ng ganito. Okay mga idol, ito may nakakuha na tayong ilalagay natin dito. So, yun talaga problema nun mga idol. Kapag mga nakadalawang palit na kayo ng bushing na ganito, bibigay na yon. So, ito, okay na. So, sunod natin mga idol, yung shafting naman tayo. So, check natin kung may gas-gas, kung malala yung gas-gas, saka yung kung lubog na to. So, kapag hindi pa tingnan natin kung kaya pa natin i-recover tong shafting. Kapag malalim na yung gas-gas mga idol, papalitan na natin tong shafting. Hindi na natin gagamitin. Kailangan walang lubog, wala kang makakapang lubog
at wala kang makakapang gasgas dito. Yan, linisin muna natin. So ito mga idol, mukhang kaya pa ng ano to, ng liha. Hindi, masyado ng ano, malalim yung lubog dito. Kakapain nyo dito, saka dito sa harap. Ayan o. So check natin mga idol kung kakayanin pa to ng liha. Ang lihang gagamitin natin, pino lang, number 1000. Huwag kayong gagamit ng mas mababa sa 1000. Ito yung gagamitin natin mga idol, number 1000. Yan, ito. Ibig ko sabihin, number 1000 yan. Number 1000 itong liha. Tapos gugupit ka lang ng kapiraso para dito. Lalagyan mo muna ng langis bago ka magliliha. Titingnan natin kung kakayanin pa ng liha to. Kapag hindi na, kapag may nakapapa rin tayo, papalitan na natin to. Yan. Tapos punasan natin. Tapos check natin kung may makakapapa tayong lubog. Kapag may nakapa tayong konting lubog dito mga idol, papalitan na natin. So ito, wala naman tayong nakakapa. Tapos yung kuko naman panggamit nyo kapag para sa mga gasgas, malalim na gasgas. Kapag wala kayong nakapa mga idol, pwede pa yan. Yung ito wala naman. So dito naman tayo sa kabila. Ganun din yung gagawin natin. Yan, ganun lang. Pero kung gusto nyong palitan ng bagong shafting, pwede naman. Pero ito, pwede nyo rin naman ito gayahin. Wala namang problema. Yan. Tapos linis. Yan. Tapos balik na natin yung pinag-anohan natin, yung mga spacer. Tapos check natin to. Yan yung mga washer kung malulutong na. Kapag malulutong na mga idol, palitan nyo na. Ito hindi naman, goods pa naman yung mga washer nya. Okay. Tapos lilinisin natin yung bushing. Gamit kayo ng ganito. Ang ginagawa ko ganito, maliit na Phillips screw tapos basahan, tapos papasok ko siya dito para malinisan yung pinakaloob ng bushing. Yan. Tapos assemble na tayo mga idol. Tapos ito, may mga konting alikabok. Yan, okay. Tapos assemble. Tapos ito, papasok na natin mga idol. Tapos lalagyan muna natin ng langis, konting langis. Okay. Tapos dito konti langis din
Saka dito. Tapos pasok natin. Yan. Tapos lagyan na natin ng tornilyo dito. Yan. Hindi ko napapakita sa video mga idol para mabilis yung video natin. Okay na, lagyan na natin ng tornilyo mga idol. Yan. Tapos lalagay na natin to, yung pinya dito. Para sa ano to? Para sa LEC. Yan. After natin malagay, check natin yung pre-wheel. So kailangan kasi pre-wheel. Kapag hindi pre-wheel mga idol, pukpukin mo dyan na mahina. Yan. Pukpukin mo na mahina hanggang sa magkaroon ng pre-wheel. Pwede rin magpukpok dito sa likod. Yan. Ayun o. Kung makikita nyo mga idol, pre-wheel na siya. Yan o. Pre-wheel. Tapos, yung play niya, hindi dapat ganun kalaki. Ito kung makikita nyo yung play nyo, kapag ginanon nyo, sakto lang. So, kailangan kasi ang play ng electric pan natin ay yung mga kasing ganito lang. Yung isang washer lang na manipis yung play niya. Yung distance niya. Kapag ginanon, dapat ganito lang yung niya. Yung play niya gantong kalaki. Yan. Ganyan lang dapat kapag ginanon natin. Para hindi masyadong at hindi mabilis mag-init yung electric pan natin. So, tapos lagay na natin yung gearbox. Lagay natin yung gearbox mga idol. Ito na yung gearbox niya. Yan. Tutornilyuhan lang natin dito. Yan. Yan o. Kung makikita nyo mga idol, ayan. May 3 tornilyo siya dito. 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 Saka dito. Yan. Tapos, tutornilyan nyo din yung switch dito sa taas, 2 tornilyo. Hindi ko napapakita sa inyo mga idol para hindi na humaba yung video natin. Okay mga idol, na-assemble na natin. Yan. Sasaksak na natin ito mga idol. Ayun, gumagana na siya agad. Gumagana na siya agad mga idol. So, lalagyan muna natin ito ng ng tape para makita nyo na okay yung ginawa natin. Saksak natin to. Ayan mga idol, umiikot na siya. Yun yung problema niya mga idol, kapag ayaw umikot, stack up yung bushing na to. Yan ang langis yung likod na bushing niya. So ayan mga idol, okay na. Okay. So ganun lang mga idol. So, ganito na lang yung video natin mga idol at sana nakatulong itong video sa inyo. So, see you in my next vlog ulit mga idol. Maraming salamat.